everybody! I am Dennis Apenas. And isa ka bang marketista o isang estudyante o kahit sino ka pa, tara dito alamin natin kung ano ang Code of Ethics ng Marketing Management. Welcome back to my channel. So, handa na ba kayong alamin kung ano ang Code of Ethics ng Marketing Management? Alamin na natin yan sa Marketing Matters. First, I just want to introduce to you guys my kachikahan or my partner sa channel na ito, Miss Irene Molina. Ready ka na ba? Ready na. Ready na sa chikahan. So, ang mangyayari sa atin ngayon is magtatanong ako sa iyo about Code of Ethics ng Marketing Management. And then, after nun, i-elaborate mo lang kung ano yung mga natutunan mo or alam mo tungkol sa Code of Ethics. Bago natin pag-usapan yung Code of Ethics in Marketing Management, ano yung naiisip mo or ano yung kaalaman mo kapag naririnig mo yung word na ethics? Para sa akin, kapag naririnig ko yung word ng ethics, ang unang pumapasok sa isip ko is, it is a set of moral principles and values that guides individuals, especially marketistas, to make their decisions regarding what is right or wrong. And it helps individuals and organizations to make decisions that respect in fairness, transparency, integrity, and it also promote positive and avoid harm. And ethics can vary across cultures, but generally encourages action that benefits into society and our environment. Yeah, that's right. Yung ethics, siya yung basihan natin sa behavior natin, di ba? Sa organization or kahit sa mga paligid sa atin. So, sa Code of Ethics, meron tayong iba't ibang principles. Example, honesty and responsibility, fairness, respect, transparency, and citizenship. Ikaw, as marketing student or may kaalaman kahit papaano sa may Code of Ethics and Marketing Management, para sa'yo, sa Code of Ethics, ano yung honesty? Para sa akin, yung honesty is a part of marketing, Code of Ethics in marketing, especially in advertising campaign. And mahalaga to kasi ito yung parang nagbibigay ng information sa customers mo kung totoo ba yung mga product mo or effective ba to kapag ginamit nila. Kumbaga, ito din yung isa sa mga reason kung bakit nagkakaroon ng isang successful businesses. Yes, di ba may mga pagkakataon na may mga organization na nagiging bad influence sila, hindi sila honest sa mga production nila, sa mga advertising nila, di ba? Lalo na sa mga feedbacks, yung mga kadalasan kasi ngayon sa social media, yung mga feedbacks is yung nakikita mo na lang is yung mga good feedbacks, hindi mo na nakikita yung mga bad feedbacks. Baga nagiging fake news siya. So next is responsibility. Sa'yo naman, para sa'yo, sa Code of Ethics, ano yung responsibility sa kaalaman mo? Yung about sa responsibility naman is, as a marketers, it's our responsibility to know the wants and needs of our customers. Especially ngayon, mas marami na yung mga consumers na mas kailangan ng ganito, mas kailangan ng ganyan. Yeah. So, it's our responsibility to know or to acknowledge the wants and needs of our customers. Especially kapag nagtayo tayo ng business or organization or mga advertising, kapag tayo nagkaroon ng business, syempre, responsibility natin yung mga customers natin. Yes. And next is, ano yung fairness para sa'yo? Yung fairness naman sa akin is, bilang isang marketista, na-apply ko siya kapag about sa pricing or sa kung paano mo siya i-advertise sa mga tao. Wala siyang discrimination, especially sa mga beauty products. Lalo na ngayong panahon, mas mabenta kasi nga conscious yung mga tao sa itsura nila, sa physical appearance nila. So, it is important in fairness na hindi magkakaroon ng discrimination, not only in pricing but also in giving the information about your product. So, di ba may mga pagkakataon din na may mga business na unfair nila sa may price nila, di ba? Halimbawa, bibili ka sa ibang boutique, tapos sa kabilang boutique, iba yung price, di ba? Parang nagkakaroon ng ng hindi fair na
Yes. So, next naman, ano yung transparency naman sa'yo? Kasi ako parang wala pa akong alam dyan. Parang wala pa akong idea. Transparency ng Code of Ethics sa palagay mo. Code of Ethics, so Code of Ethics in Marketing Management, isa ito sa pinakamahalagang part ng ethics sa marketing management. Kasi dito malalaman ng customer kung saan ba dumaan, kung saan ba nanggaling yung mga product na nilalabas natin as a marketista. And transparency is isa din sa mga way kung paano mo ma-deliver ng maayos yung product mo, especially sa advertising campaign. And transparency is makakatulong din to para mag-gain ka pa ng more customers, para magkaroon pa sila ng trust sa'yo kung ito ba, safe ba to gamitin, or kasi as transparency nga, nakikita ng customers kung paano ginagawa yung product na ginagawa natin. Yes, napaka-importante ng transparency, diba? So, yung usapan natin is very mindful, very demure. Yes. Sa usapin natin ngayon sa Code of Ethics, sa palagay mo, ano yung natutunan mo, or baka meron ka pang isa-summary, or baka meron ka pang ma-share sa kanila, sa mga nanonood sa atin, kung ano yung mga importante na pinag-uusapan natin ngayon. So, understanding the Code of Ethics in marketing, it helps to guide the marketers to promote their products and services in fair and responsible way. And makakatulong din to na magkaroon ng magandang image yung company or yung business na pinopromote mo. But also, this approach not only attracts loyal customers and strengthens the brand reputation in the long run. Yes. Diba, napakahalaga talaga ng Code of Ethics and Marketing Management. Sana'y marami po kayong natutunan as a marketing student with Mary Irene Molina. Napakaganda ng usapin natin ngayon, very knowledgeable. So that's all guys, sana ay mas ma-encourage kayo na pag-aralan kung ano yung Code of Ethics dahil napaka-importante nito as a consumer, especially if magtatayo kayo ng business nyo para may alam kayo kahit papano sa Code of Ethics and Marketing Management. So yun lang guys, share this video para mas marami pa tayong matulungan or mabigyan ng aral sa Code of Ethics and Marketing Management. Yun lang po. Bye!